Kabanata 2511, Pagpipilit sa Trump Card. How can a mere little monster do anything to me? By the way, how is the situation outside after I went into retreat? Nagmamadaling tanong ni Chinyu nang makita niya ang kaunos-lunos na eksena pagkatapos ng labanan sa labas. Wala na ang buong pamilya ng si. Siya ay nalubog sa paghihinuha sa misteryo ng demonyong katawan ni Hiteng ngayon at nakalimutan ang tungkol sa bagay na ito saglit. Punta tayo sa Huaning Mountain. Nandoon din sina Dean Lei at Flower Granny. Ginalaw ni Yan Ruozo ang kanyang kanang kamay, at naramdaman ni Chinyu ang marahas na pagbabago-bago. Ang singsing ng Sumero ay mabilis na bumagsak sa kailaliman ng kalawakan. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa kontrol ni Chinyu. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa Huaning Mountain. Si Omicron M, Brat, alam kong walang mangyayari sa'yo. Biglang sinuntok ni Changmang ang dibdib ni Chinyu. Haha, syempre naman. Binal ika ni Chinyu ang suntok. Wow, nakakatakot ang pisikal mong lakas. Sa ilalim ng suntok na ito, kahit na ito ay pisikal na lakas lamang. Napangiti si Changmang sa sakit, pumuputok ang kanyang mga buto. Dean, Flower Granny. Nang makita ang dalawa, tumigil si Chinyu sa pakikipaglaro kay Changmang. Lumakad sila ni Yan Ruozo at sumama sa kanila. Chinyu, dahil kaya mong labanan ang pinakamalakas na pag-atake ni Hiteng sa Way of Anomaly, may narating ka sa landas na ito. Maaari ka ring tumugon sa dalawang magkapatid, sina Xiao Sheng at Xiao Hai. Puno ng papuri ang mukha ni Lei Xin. Nakita niya kung gaano kilabot ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabubuhay si Chinyu. Batay sa puntong ito, nakilala ng marami ang landas ng anomalya ni Chinyu. Mapalad akong nakaligtas. Sa huling sandali, naunawaan ko ang isang espesyal na kapangyarihan na nakabawi sa katawan ng demonyo, na nagligtas sa aking buhay. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan namin ni Hiteng. Maiintindihan natin ang kapangyarihang ito nang magkasama sa ibang araw, or Hanobs. Sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Namula siya sa sinabi ni Lei Xin. Ginawa lang niya ang lahat para mabuhay, at hindi ito sa lawak na sinabi ng Dean. Maging sina Xiao Sheng, Teng Zishu, at ang iba pa ay hindi nang ahas na sabihin na makakaligtas sila sa pag-ataking ito. Ang numero 1 haring makajos ng lahi ng halimaw ay talagang karapat-dapat sa kanyang titulo. Umiling si Lei Xin, tumingin sa karamihan, at sinabi sa mahinang boses. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa lahat. Ito ang unang pagkakataon mula noong Path of Heaven of Primordial Chaos na ang mga elite ng tatlong lahi ng dayuhan ay sama-samang sumalakay sa sangkatauhan. Ang ratio ng pagkawala ng lahi ng tao sa tatlong lahi ng dayuhan ay humigit kumulang 1:2, na isang bihira at mahalagang tagumpay. Tumango si Chinyu. Sa pagkakataong ito, sinalakay ng lahi ng dayuhan ang lahi ng tao. Bukod sa lahi ng demonyo, na medyo malapit sa lahi ng tao, ang iba pang dalawang lahi ay kailangang dumaan sa isang mahabang special na daanan upang maabot ang lahi ng tao. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang lahi ng tao ay may ganap na kalamangan. Bukod dito, kahit na ang sangkatauhan ay walang malawak na hanay ng magkasanib na mga diskarte sa pag-atake, ang iba't ibang mga sekta at pamilya ay mahusay na nagtutulungan. Sa makatuwid, sa kalamangan sa bilang, ito ay itinuturing na isang medyo normal na sitwasyon na magkaroon ng 1:2 death ratio. Looking for someone in Bacolod City today. Willing to lie about how we met. Gayunpaman, mayroong isang masamang balita. Chinyu, maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Si Xiao Hai, ang nakamaskara na babae, at maraming Yama Kings ay bumaba na rin mula sa Ghost Realm. Ang nakamaskara na babae ay naabot na ang threshold ng higit sa ikalimang antas. Sa pagkakataong ito,
si Yan Tianfeng ay nawawala sa lahi ng tao, habang ang ikalimang antas ng ghost ay may karagdagang masamang antas ng tao, lahi. Mapait na ngumiti si Lei Xin at sinabi, si Xiao Hai lamang ang naging sanhi ng labis na pagsisisi ng sangkatauhan. Kung hindi lumabas si Shio sa pag-iisa para pigilan si Xiao Hai, maaaring nabago ni Xiao Hai ang ilang sitwasyon. Pagdating sa babaeng nakamaskara ay nasa bingit na ito ng pagbagsak. Mayroon pang babaeng nakamaskara. Paano ito haharapin ng sangkatauhan? Medyo namutla ang mukha ni Qin Yu. Hindi niya inaasahan na sa panahong ito na nabasag ang kanyang katawan ay napakaraming hindi inaasahang pangyayari. Lalo na nung nakalusot ang babaeng nakamaskara hanggang sa 5th level and above. Pinatayo nito ang kanyang balahibo. Ang misteryosong babaeng nakamaskara ba na ito na naging aktibo sa loob ng maraming taon ng Path of Heaven ay sa wakas ay magpapakita ng kanyang nakakatakot na talino sa magulong panahong ito. Nanalo at natalo ang sangkatauhan. Noong sinaunang panahon, bago hinamon ng Heavenly Emperor ng sangkatauhan ang landas ng langit, ang ilang immortal emperors ay tila hinulaan na ang mga nakakatakot na senyales. Nagsanib puwersa sila para itayo ang Heaven-slaying formation sa iba't ibang bituin sa universo. Ito rin ang huling paraan ng pagliligtas buhay ng sangkatauhan. Sinabi ni Flower Granny ang lahat ng nangyari ng detalyado. Noong una, hindi rin nila alam ni Lei Xin ang tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan, natuklasan lamang nila ito pagkatapos ng pulong ng mga nakatataas sa sangkatauhan. Sa hanay ng sangkatauhan, halos iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa lihim na ito. Kung ito ay itinayo ng Immortal Emperor, ano ang nangyari pagkatapos ma-activate ang formation? Ang lahat ay walang kamalay-malay na abala sa pakikinig. Hindi nila naramdaman ang internal chi na ang Porma Sion ay isinaaktibo sa panahon ng labanan kanina. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang babaeng nakamaskara, biglang umatras ang lahi ng dayuhan. Naramdaman ng Immortal Crane ang pag-activate ng formation ng maaga. Ang korona ng demonyo ay napino na. Ayon kay Revered Shi at sa iba pa, ang Immortal Crane ay tila pumasok sa isang mas malalim na cultivation realm. Sa makatuwid, sa sandaling na-activate ang formation, siya at si Saitigarba ay nagsanib puwersa para ilipat ang lahat. Mapait na ngumiti si Flower Granny at sinabing, matagal na nilang ginagamit ang Supreme Path of Heaven para mag-set up ng spatial coordinates. Ang operasyong ito ay tila upang pilitin ang top secret trump card na ito ng sangkatauhan. Kung hindi, ang kanilang operasyon sa pagkakataong ito ay magiging walang kabuluhan. Nakakatakot ba ang mga Immortal Cranes? Nararamdaman pa niya ang sinaunang kaayusan ng Immortal Emperor ng sangkatauhan. Napangiti ng mapait si Qin Yu habang iniisip niya ang isang lahi ng demonyo na nakatagpo niya sa Earth. Sa sandaling ito talaga ang Panginoon ng kaharian ng demonyo. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari ay nagparamdam sa kanya ng malaking epekto. Ayon sa haka-haka ng mga nakatataas sa sangkatauhan, ang Porma Sion na ito ay umiral ng napakatagal. Marami sa mga coordinate ng mga bituin ay nagbago na, at ang pag-activate ay naging napakabagal. Ang isa pang punto ay ang Immortal Crane at Saitigarba ay nagtutulungan upang maghinuha at tila matagal nang natuklasan na ang sangkatauhan ay may sikreto. Kaya't, ginawa nila ang mga ganap na paghahandang ito sa pag-unlad ng kabiguan. Formation na pumapatay ng langit. Umiling si Lei Xin, nakaramdam ng awa. Kung alam sana nila ang lokasyon ng Porma Sion na ito, ang sangkatauhan ay hindi magagapit. Wala sa mga nakatataas ang nakaisip na gamitin itong Heaven-slaying formation. Dahil hanggat nasa kanilang mga kamay ang trump card na ito, ang pundasyon ng sangkatauhan ay hindi malalagay sa panganib. Ang lahi ng dayuhan ay tiyak na hindi ng ahas na umatake ng buong lakas.
Gayunpaman, nagbago ang kanilang isip nang dumating dito ang mga elite ng tatlong lahi. Kung maaari nilang patayin ang lahat ng mga elite ng tatlong lahi, ang mga dayuhan na lahi ay hindi na maglalagay ng anumang banta sa mga tao. Nang lumabas ang babaeng nakamaskara, ang lahat ng mga nakatataas ay walang pagpipilian kundi ay activate ang Heaven Slaying Formation, action. Maaaring patayin ng ikalimang antas na ito at pataas ang kinabukasan ng sangkatauhan kung hindi ito isa aktibo. Walang makakapigil dito. Naisip ni Chin Yu ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung ang lahat ng ito ay isang pain? Kabanata 2512, Kilusan sa hinaharap. Aksyon. Nakakatakot lamang na pilitin ang sangkatauhan na ibunyag ang card na ito, na nagpapahiwatig na ang lahi ng dayuhan ay hindi lamang nakakaalam ng pinakamalalim na sekreto ng sangkatauhan kundi naghanda rin ng iba't ibang pamamaraan. Habang ang sangkatauhan ay nawala ng malaking trump card, sila ay dumanas lamang ng ilang pagkatalo sa kanilang mga middle-level na elite. Mabilis nilang mapunan ang mga pagkatalo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanilang lahi. Maaari bang isa-aktibo ang porma sayon na ito sa hinaharap? Kumunot ang noo ni Chin Yu at nagtanong. Ayon sa revered Shi, kakailanganin ng ilang oras upang makaipon ng enerhiya bago ito muling ma-activate, ngunit, mapait na ngumiti si Lei Xin. Sa napakalaking lakas ng pag-atake, malamang na magtatagal ito, kahit na mag-ipon lamang ng enerhiya. Bukod dito, ang lahi ba ng dayuhan ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon. Ang pag-activate ng porma sayon ay nangangahulugang ilantad ang lahat ng mga coordinate ng pagbuo. Maaari bang protektahan ng kapangyarihan ng kasalukuyang sangkatauhan ang mga coordinate na ito? Gayunpaman, mayroon ding magandang balita. Kahit na ang tatlong lahi ay gumawa ng ganoong pag-aayos, sila ay tinamaan ng gilid ng Heaven Slaying Formation. Saitegarba, Immortal Crane, Xiang Yu, at ang babaeng nakamaskara ay lahat ay nasugatan ng husto. Saitegarba's Book of Life and Death, Immortal Crane's Demon Race ay dapat na mas mataas ang korona ng lahi ni Ziberang Yu, at si Ziberang na lahi ay nasira. Dapat ay mas marami o mas kaunti ang dumanas ng malubhang pinsala sa maikling panahon, ang lahi ng dayuhan ay hindi na muling makakaatake sa sangkatauhan. Nagpatuloy si Lei Xin. Pagkatapos ng pag-uusap, si Chin Yu ay nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa nangyari pagkatapos niyang himatayin. Bagamat magandang balita ang sinabi ng dekano sa huli, ang gayong tagumpay sa labanan ay hindi nararapat na banggitin kumpara sa kung ano ang nawala sa sangkatauhan. Kung hindi, hindi mapipilit ng tatlong lahi ang sangkatauhan na gamitin ang trump card na ito ng buong lakas. Sa hinaharap, kung haharapin ng sangkatauhan ang lahi ng dayuhan na todo-todo sa pag-atake sa kanila, wala na silang ganoong nakakaligtas na trump card. Ito ay magiging isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan sa oras na iyon. Napabuntong hininga si Chin Yu at nagtanong. Kumusta ang mga nasawi sa Human Race Watch sa pagkakataong ito? Ang sitwasyon ng Human Race Watch sa digmaang ito ay labis na katakot-takot, na ang mga nasawi ay lumampas sa 30%. Lalo na, ang bagong kasali sa pamilyang Guo, ang mga nasawi ay napakabigat din. Bumantong hininga si Lei Xin at sinabing, pagkatapos ng digmaang ito, kikilos din ang Human Race Watch. Sa kasalukuyan, plano kong dalhin ang isang grupo ng mga tao sa purgatorio. Habang ang mga nakatataas sa lahi ng dayuhan ay malubhang nasugatan, gagawin namin ang aming makakaya upang sanayin ang kapangyarihan ng Human Race Watch. Kumpara sa mga elite ng ibang lahi, ang aming kasalukuyang lakas ay masyadong mahina. Tumango si Chin Yu. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng pagkakaiba ng bilang ng mga tao sa pagitan ng dalawang panig. Para sa sangkatauhan, ang resultang ito ay talagang napakakaraniwan.
Gayunpaman, ang labanang ito ay dapat na gumising din sa marami sa sangkatauhan na nakalubog pa rin sa kanilang sariling mundo. Talagang nasa panganib ang kasalukuyang sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay hindi na hari ng lahat ng lahi. Ang sangkatauhan ay nasa isang ganap na mahinang posisyon. Ipunan mo sila. Kung handa silang sumama sa atin at magsama-sama, maaari nating ibigay sa kanila ang unang bahagi ng Brilliance of Stars and Moon Combined Attack Technique. Maraming tao mula sa pamilya G at Thunder Courtyard ang nagpahayag ng interes. Kasama ang pamilya Gu na dumanas ng malaking pagkatalo sa labanang ito, maaari tayong bumuo ng isang pangkat ng mga magsasaka na tiyak na matutulungan sa hinaharap. Tumango si Qin Yu. Sa pagkakataong ito, ang Eight-Winged Monster Race Army at ang Overlord General Xiang Yu ay talagang nagawang suluhin ang loli mula sa Divine Knight Sect. Kung mabubuo din nila ang kapangyarihang panlaban na ito, walang alinlangan na malaking tulong ito. Higit pa rito, sa napakaraming nasugatang mas mataas na tao, ang mga pananambang na kanyang inaalala ay mababawasan ng malaki. Dati, gustong pumunta ng mas mataas sa iba't ibang lugar para manghuli ng lahi ng dayuhan ngunit nag-aalala silang tambangan ng lahi ng dayuhan. Sa pagkakataong ito, bagamat inihayag ng sangkatauhan ang kanilang trump card, sinamantala nila ang katotohanan na ang mga dalubhasa sa lahi ng dayuhan ay lubhang nasugatan. Lalo na ang mga pinaka-nakakatakot na puwersa tulad ng Immortal Crane, Saitigarba, ang 8 pakpak na hukbo, at iba pa, ang panganib ng pag-atake nila ay mas mababa. Maaari ding isaalang-alang ni Qin Yu ang mga bagay na hindi niya pinanggahasang gawin noon, tulad ng paggalugad sa mga kayamanan ng mga ninuno ng pamilya G, ang mga lihim ng mga libingan sa ika-9 na antas ng purgatorio, at pagpatay sa lahi ng halimaw sa iba't ibang lugar. Maaari na niyang simulan ang pag-aayos para sa mga bagay na ito ngayon. Kapag sila ay nakabawi, ito ay katumbas ng pag-aaksaya sa Heaven-Slaying Formation ng sangkatauhan. Sige, huwag na tayong mag-delay. I'll immediately issue a decree to assemble an expeditionary force and we will set off quickly. Sige, patuloy kong pamamahalaan ang pagpapatakbo ng Human Race Watch, pati na rin ang pagpaparehistro at pagsisiyasat ng mga recruit. Mas gugustuhin ng Human Race Watch na magkaroon ng wala kaysa magkaroon ng isang bagay na mas mababa. Hindi tayo dapat mag-recruit ng mga tao para mabuo ang mga numero. Tumango si GU. Habang par-ami ng par-ami ang sumali sa Human Race Watch, nagiging mas abala siya. Ang mga cultivator ay hindi nahiwalay sa mortal na mundo maliban kung nilinang nila ang glazed holy body tulad ni Qin Yu. Ang kanyang katawan ay maaaring sumipsap ng isang nakakatakot na dami ng elemental na enerhiya bawat segundo. Kung hindi, ito ay magiging tulad ni Nayan Rozo, Lei Xin, at iba pa nakakailangganing gumamit ng espiritual na kakanyahan at iba pang mga bagay kung gusto nilang mabilis na linangin. Bukod dito, habang tumitindi ang digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi, isang mas nakakatakot na bagay ang nagsimulang lumitaw. Ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay tila nagiging mahirap. Bagamat kaunti lamang, habang lumilipas ang panahon, kung lumala ang sitwasyong ito, malamang na magdulot ito ng malaking kapahamakan para sa sangkatauhan. Dahil halos lahat ng sangkatauhan ay umaasa sa espiritual na enerhiya upang linangin, ang dami ng espiritual na enerhiya na natupok ng buong sangkatauhan sa bawat sandali ay nasa isang nakakatakot na sukat. Kahit na bahagyang nabawasan ang dami ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, malaki ang epekto nito sa sangkatauhan. Sa makatuwid, ang pangangailangan ng Human Race Watch para sa espiritual na kakanyahan ay napakalaki. Bawat isa sa mga nakatataas ay natural na nag-ambag ng kanilang buong pagsisikap upang matustusan ito. Gayunpaman, walang sinuman mula sa mga tao sa ibaba ang maaaring magkaroon ng maraming maipapalit para sa espiritual na diwa at kayamanan.
Kung mananatiling hindi neresolba ang mga isyu ng sistemang ito, gaano man kahusay na isiga ng Human Race Watch ang kanilang mga slogan, mahuhulog ang mga tao sa kaguluhan gaano man sila kawalang pag-iimbot. Ang lahat ng ito ay komplikadong mga problema. Sina Chin Yu, Lei Zin, Flower Granny, at ang iba pa ay sumasakit ang ulo sa pagtingin sa kanila, kaya hiniling nila kay Jiu na pangasiwaan sila. Chin Yu, buti na lang, nakakuha tayo ng maraming yaman dati. Kung hindi, mauubos natin ang resources sa huli. Sa labanang ito, bukod sa pagpatay sa mga dayuhang lahi sa pinakamalaking sukat, kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang mangolekta ng mga mapagkukunan. May pakiramdam ako na kung magpapatuloy ito, hindi tayo magkakaroon ng sapat na mapagkukunan. Nag-aalalang sabi ni Jiu sa kanila. Naiintindihan ko. Ate Jiu, ang hirap mo kanina. Paumanhin ni Chin Yu. Natanggap niya ang napakalaking kabaitan ni Jiu, ngunit ginagawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Chin Yu. Talagang hindi alam ni Chin Yu kung paano babayaran ang gayong kabaitan. Hahakuya kung nakonsensya ka, halikan mo ulit ako. Nakangiting tinitigan ni Jiu si Chin Yu, ang mapupulang labi nito ay lumalapit sa tenga ni Chin Yu. Muli, kumunat ang noo ni Yan Ruozo at kinurot ang malambot na laman sa baywang ni Chin Yu. Kahit na ang kanyang katawan ay gawa sa salamin, nang harapin ang tunay na galit ni Yan Ruozo, siya ay nasa sobrang sakit na halos tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kabanata 2513, Pagtawag ng Alyansa. Hahaha, nagbibiro lang ako. Ganun pa man, parang nasasanay na ako sa ganitong klase ng abalang buhay. I was in charge of all the trivial matters in the moon listening pavilion in purgatory. I quite like this feeling. Nang makitang malapit ng kurutin ang laman mula sa baywang ni Chin Yu, nakangiting paliwanag ni Jiu. Ngumuso si Yan Ruozo bago niya binitawan si Chin Yu. Nang kumpirmahin na ng lahat ang mga detalye, biglang sumimangot si Jiu. Someone from the Alliance is here. Parang gusto kanilang mamasyal sa Sky City. Sa pasukan, 2 Tribulation Transcending Stage Cultivator ang naghihintay. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao bilang paghanga nang makita nila si Chin Yu at ang iba pa. Sa digmaang ito, kapansin-pansin ang papel ng Human Race Watch. Lalo na nang nagawa ni Chin Yu na pigilan ang Fallen Godly King, na tumulong din sa Human Race Watch na hindi madaig. Kung ang Fallen Godly King ay pinahintulutan na lumaban sa lahi ng tao, tila walang makakapigil sa nakakatakot na numero 1 Godly King na ito ng lahi ng halimaw, maliban kina si Xiu at Teng Zishu, na maaaring makayanan. Sa utos ni Revered Shi, iniimbitahan ko si Chin Yu sa Sky City para makipag-chat. Mahinang sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos noon, na parang natatakot na hindi maintindihan ni Chin Yu, muli siyang nagpaliwanag. Ito ay marahil tungkol sa mga pagsasaayos para sa Human Race Watch pagkatapos ng labanang ito. Sige, aalis na ako agad. Sumang-ayon si Chin Yu nang walang pag-aalinlangan. Ang digmaang ito ay hindi rin mahahalata na pinaliit ang mga puwang sa iba't ibang paksayon ng sangkatauhan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, magiging kamatayan ang panliligaw kung ang sangkatauhan ay patuloy na nakikibahagi sa panloob na alitan. Sa makatuwid, hindi na nag-aalala si Chin Yu tulad ng dati. Sige, kung ayos lang si Senior Chin Yu, mangyaring umalis sa lalong madaling panahon. Medyo nababalisa si Revered Shi, at tila may mahalagang pag-uusapan siya. Sabi din ng isa pang may paghanga. Kilala ni Chin Yu ang taong ito. Siya dapat ang nakababatang kapatid ng banal na anak ng pamilya Jiang, si Jiang Wushuang. Hindi niya inaasahan na magiging miyembro siya ng alyansa. Ang mga miyembro ng alyansa na maaaring makapasok sa Sky City ay halos lahat ng mga pangunahing miyembro ng mga dakilang aristokratikong pamilya.
Ang mga may malaking halaga lamang ang papasok sa alyansa. Nakatanggap sila ng mapagbigay na pagtrato kung sila ay nag-ambag, magkakaroon sila ng maraming kopya para sa mga kayamanan. Kahit na ang taong ito ay isang mensahero, ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa pamilyang Jiang. Sige, pwede na tayong umalis ngayon. Tumango si Qin Yu. Tanong ni Qin Yu na nakakunot ang noo pagkaalis ng dalawa. Inimbitahan ako ng kagalang-galang na Chi Zun, kaya malamang na hindi niya ako sasalakayin, ngunit hindi ko rin maisip ang kanyang iniisip. Sa tingin ba ninyo dapat akong pumunta sa Sky City? Sa pagkakaalam ko, si Su Xinghe at ang loli ng Divine Knight Sect ay nasa Sky City pa rin. Sa pagkakataong ito, dapat nilang pag-usapan ang ilang mga bagay sa pagitan ng mga alyansa. Sa palagay ko ay maaari ka pa ring pumunta. Bukod dito, natatakot ako na hindi ito magiging maganda kung hindi ka pupunta. Siguro kung ano ang sasabihin ng mga taong iyon mula sa pamilya Ji at Ni. Sa tingin ko ay magagawa mo ang lahat para gawin ito, at dapat mong gawin ang lahat. NOS. Sabi ni Jiyu na may malamig na ngiti. Hindi niya maisip kung ano ang gagamitin ng alyansa para pahirapan si Qin Yu. Kung ang alyansa ay maglakas loob pa ring maghinala kay Qin Yu batay sa kanyang pagganap sa pagkakataong ito, natural na magdudulot ito ng matinding kaguluhan sa loob ng sangkatauhan. Pagkatapos ay gagawa ako ng isang paglalakbay sa alyansa. Bagamat ang Immortal Crane at ang iba pang mga nakatataas ay lubhang nasugatan, kailangan nating pigilan ang mga ito na magkaroon ng mga kayamanan ng pagpapagaling o mga nakatagong pamamaraan. Nagkataon na mayroon akong ilang mga detalye na tatalakayin sa alyansa. Ang lahi ng dayuhan ay kasalukuyang may iba't ibang kaayusan tulad ng mga obra maestra ng kamay ng Diyos. Kasama ang pagpatay kay Yan Tianfeng at iba pa dati, niloko nila ang sangkatauhan. Kaya naman, kinailangan nilang maging handa. Kung muling tambangan sila ng lahi ng dayuhan, dapat sabay-sabay na kumilos ang mga nakatataas sa sangkatauhan. Dahil napagpasyahan na niyang magtungo sa alyansa, umalis kaagad si Qin Yu pagkatapos makipag-usap sa Din at sa iba pa. Maya-maya, nakarating na siya sa Sky City. Matapos iulat ng mga naka-duty na gwardya ang kanyang pagdating, sinundan sila ni Qin Yu sa dating Great Xia Palace. Ang lugar na ito ay ganap na inayos pagkatapos ng huling digmaan. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ay mas maluho at maganda kaysa dati. Naglakad si Qin Yu sa main hall. Ang matayog na kisame ay natatakpan ng napakagandang iginuhit na mga mural na tila matingkad na kwento ang naglalahad sa kanyang paningin, na naglulubog sa kanya sa walang katapusang kasaysayan. Ito ang orihinal na anyo ng Grand Xia Palace. Isa-isang ibinalik ito ng ilang manggagawang pamilyar sa kasaysayan. Maging ang dating maharlikang pamilya ay maaaring mahulog sa alabok ng kasaysayan. Hindi ba ito ang kasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan? Natural na pinili ng alyansa ang lugar na ito para sa kadahilanang ito. Tumingin si Yan Minglong kay Qin Yu, na natahimik at mahinang nagsalita. Nandoon ang lahat ng mga nakatataas, kabilang si Xiu, nakalalabas lang sa pag-iisa, at si Teng Zishu. Naroon din ang pinuno ng alyansa, si Revered Shi. Sa pagkakataong ito, ginamit mo ang kapangyarihan ng iyong Human Race Watch para pigilan si Hiteng, ang makadiyos na hari na nahulog sa kaharian ng halimaw. Maaari kang ituring na nanalo ng isang malaking kalamangan para sa sangkatauhan. Nakita na namin kayo sa ika-9 na antas ng purgatorio dati. Sa oras na iyon, nabigla na kami sa kaibuturan, ngunit hindi namin inaasahan na bibigyan mo kami ng ganoong kagalakan sa walang katapusang labanan na ito. Biglang tinapik ni Jiang Qingyuan ang balikat ni Qin Yu at nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Martial Uncle, kilala mo ba ang batang ito? Nagulat si Jiang Wushuang. Oo, nakilala ko ang batang ito sa purgatorio. Tingnan mo ang iyong sarili.
Anong uri ng kalokohan ang iyong nilinang pagkatapos mong ubusin ang lahat ng yaman ng pamilya? Itinuro ni Jiang Qingyuan ang ulo ni Jiang Wushuang at nagmura. Oo, oo, oo. Tama si Marshall Uncle. Si Jiang Wushuang ay hindi nang ahas magbitaw ng isang tunog at mabilis na umiwas sa gilid. Nakakalungkot na namatay na si Bai Yi. Kung hindi, makikita niya ang iyong eleganteng kilos. Medyo madilim ang ekspresyon ni Yan Minglong. Lagi nilang binabantayan ang ika-9 na antas ng purgatorio, at nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan ang tatlo. Hindi nila inaasahan na si Bai Yi ng pamilya Guo ang unang mamatay. Qin Yu, bagamat may pagkakasiguning laban sa iyo, isinusumpa ko sa pangalan ng aking bloodline na ang mga miyembro ng pamilyang Gu ay tiyak na time na sasali sa Human Race Watch. Pakitunguhan ng mabuti ang bloodline na ito. Si Jiang Wushuang ay nag-alinlangan sandali at sinabi. Sa una, ang alyansa ay may ibang opinyon tungkol sa bagay na ito at gustong pilitin ang mga miyembro ng pamilyang Gu na sumali sa alyansa. Sa huli, dahil sa magkaibang opinyon, ibinagsak nila ang panukala. Huwag kang mag-alala, Senior Jiang. Inalagaan ako ng mabuti ni Senior Bai Yi, at ramdam ko iyon. Bukod pa rito, maganda ang relasyon ko sa Saintes Gu. Sa Human Race Watch, ang pamilyang Gu ang palaging naglalaan ng pinakamaraming mapagkukunan. Sa pagkakataong ito, plano kong dalhin ang mga miyembro ng pamilya na nagboluntaryong pumunta sa purgatorio. Mataimtim na sinabi ni Qin Yu sa dalawang nakatatanda. Maaaring bantayan ng mga nakatatanda na ito ang ika-9 na antas ng purgatorio sa halos 1 taon ng landas ng langit. Ang kalungkutan at sakripisyong kasangkot ay hindi isang bagay na may isip ng mga ordinaryong tao, aksyon. This time, taking the opportunity of the alien race's higher-ups being severely injured, we need to take some actions. Sa oras na iyon, baka magsanib puwersa ulit tayo sa purgatorio. Pinilit nilang ibunyag ang trump card. Natural na hindi natin ito mapapabayaan. Ngumisi si Jiang Qingyuan at sinabi. Kabanata 2514, hindi maisip. Si Hua Jikung at ang iba ay nakinig sa kanilang pag-uusap. Kahit na hindi sila masaya, hindi sila naglakas loob na kutsain sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagharap sa numero 1 hari ng makajos na lahi ng halimaw, hindi lahat ay makakaligtas. Hindi nagtagal, lumitaw si Revered Chi sa main hall matapos malaman ang pagdating ni Qin Yu. Qin Yu, naniniwala ako na nalaman mo ang tungkol sa resulta ng digmaang ito mula kay Lei Xin. Ang sangkatauhan ay nahulog sa isang malubhang kawalan sa digmaang ito, at sa pagkakataong ito, kailangan kong ipaalam sa iyo ang ilang bagay. Ang kagalang-galang na Chi ay nakaupo sa trono, ang kanyang mukha ay hindi gaanong nagpapakita ng ekspresyon. Revered Chi, huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung mayroon kang anumang bagay. Gagawin namin ang aming makakaya para sa kapakanan ng sangkatauhan kung ito ay nasa loob ng aming mga kakayahan, tulad ng oras na ito. Tumango si Qin Yu. Sa pagkakataong ito, ang Human Race Watch ay dumanas ng matinding casualty, at maraming tao ang nakakita nito. Una, ito ay tungkol sa pinakamataas na kayamanan ng lahi ng multo na binanggit ni Saitegarba. Nasa iyong mga kamay ba ang brush ng hukom? Sa pagkakataong ito, kinuha lamang ni Saitegarba ang aklat ng buhay at kamatayan, hindi ang brush ng hukom. Ang brush na ito ay napakahalaga para sa ating sangkatauhan na pag-aralan ang mga sekreto ng lahi ng multo. At saka, hindi mo kayang protektahan ang yamang ito sa iyong mga kamay. Ang kapangyarihan ng Saitegarba ay tataas ng hindi bababa sa 20%. Pangalawa, makikita natin mula sa labanang ito na ang koordinasyon sa pagitan ng mga alyansa ay napakahina pa rin. Bagamat naranasan ng Human Race Watch ang labanang ito, ang koordinasyon nito sa iba pang mga aristokratikong pamilya ay napakahirap. Sa makatuwid,
ang alyansa ay nagplano na magpadala ng mga tao upang pamahalaan ang Human Race Watch. Revered Chi, maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Sa labanang ito, anuman ang mas matataas o nasa gitna at mababang antas, ang Human Race Watch ay nakipag-ugnayan ng maayos at nakapatay ng malalaking lahi ng dayuhan. Sa mga tuntunin ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang maharlikang pamilya, alin ang mas mahusay kaysa sa Human Race Watch? Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Qingyuan at nag-alinlangan sandali bago itinaas ang kanyang pagdududa. Tinatanong mo ba ang mga utos ko? Nakatitig kay Jiang Qingyuan ang walang pakialam na mga mata ni Revered Chi. Agad siyang napaungol, at namutla ang mukha niya. Revered Chi, may pangatlong usapin ba? Tinitigan ni Qin Yu ang taong nasa trono at mahinahong nagtanong. Siyempre, meron. Ang pangatlong bagay ay tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngayong ang lahi ng multo ay may ikalimang antas at mas mataas na dalubhasa, ang sangkatauhan ay kailangang gumawa ng mga plano sa lalong madaling panahon. May ilang tao na makakagawa nito. Teng Zishu, ikaw, Yan Ruozhou, si Xiu, at ilang tao mula sa 4 na sekta at 4 na paaralan ay naibigay na nila sa kanila ang lahat ng yamang tao. Huminto siya at nagpatuloy. Ngayon, ikaw, si Xiu, at Yan Ruozhou ay espesyal. Kayong dalawa na may magulong katawan ay malamang na magkakaroon ng makabuluhang pagbabago kapag pinagsama sa Heavenly Emperor Bloodline. Dapat ay pinili kita batay sa iyong relasyon kay Yan Ruozhou. Gayunpaman, tinatahak mo ang landas ng Way of Anomaly. Isinasaalang-alang ang kinabukasan ng piniling lahi ng tao, ay mga kasama. Nang tumunog ang boses ni Revered Shizun, tumahimik ang main hall. Inakala ng maraming tao na pumunta si Qin Yu dito para gantimpalaan ang lahat ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, nag-ambag si Qin Yu sa pagkakataong ito. Sa lahat ng tao, siya ay dapat na iranggo sa tuktok. Ito ay isang bagay na kahit na ang pamilya ni at Thunder Courtyard, na may matinding galit kay Qin Yu, ay kailangang aminin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na gagawin ni Revered Chi ang 3 kahilingan sa pagkakataong ito. Ito ay mas katulad ng isang kriminal na interogasyon na eksena. Maging sila ay hindi inaasahan na magiging ganoon ang sitwasyon. Dahil sinabi ni Revered Chi na ako ay isang lahi din ng tao na may pagkakataong maabot ang ikalimang antas pataas, bakit hindi mo ako mapili? Ngumisi si Qin Yu at sinabing, ang lamig ng kanyang katawan. Looking for someone in Bacolod City today. Willing to lie about how we met. Hindi lamang ito naisip ng maraming tao, ngunit kahit na naisip nila ang alyansa na gumawa ng isang bagay na kakilakilabot, hindi nila naisip na magiging ganoon ang sitwasyon. Tumingin siya sa katawan ni Revered Chi at biglang may naisip na nakakatakot. Ito ang utos ko at sa una ay ayaw kong ipaliwanag ito. Dahil malaki ang naiambag mo sa pagkakataong ito, magpapaliwanag ako. Tingnan mo ang mga nakatataas sa sangkatauhan, si Senior Brother Su ng Kunlun, Junior Sister ng Divine Knight Sect, at maging ang landas ng paglilinang ng Immortal Emperor. Sino ang pumili ng daan ng anomalya? Si Xiao Sheng, ang naghaharing lahi. Ang pinili mo ang landas ng halimaw, ang over. Malamig na sabi ni Revered Chi at nagpatuloy. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, dapat mong sabihin ang iyong posisyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ito ay haantong sa isang hindi na mapananawli na sakuna kung may matukoy tayong hindi pangkaraniwang layunin. Kung gayon, paano hinuhusgahan ng Revered Chi na mayroon akong kakaibang layunin? Sabihin sa amin ang iyong pagsusuri, o ang ibig mong sabihin ay ang mga taong tumatahak sa daan ng anomalya ay dapat ilista bilang mahahalagang tao na dapat subaybayan. Dahil ang Revered Chi ay gumawa ng ganoong kahihiyang kahilingan sa akin, sigurado akong hindi mo na iniisip na magpaliwanag pa. Nakangiting sabi ni Qin Yu. With a major battle imminent,
Special orders must be taken. I wonder if you satisfied with my explanation. Shinyu, huwag mong subukang guluhin ang publiko. Tanungin kita, anong relasyon ni Xiaoyu sa babaeng nakamaskara? Bakit kamukha niya ang babaeng nakamaskara? At saka, sayo nanggaling ang demonyong itlog na nagpalingon sa babaeng nakamaskara. At saka, ano ang relasyon mo kina Xiao Sheng at Xiao Hai? Kung gusto mo ng paliwanag, pwede mo bang ipaliwanag ang lahat ng ito ng diretsyo? We did. Umisi si Hua Jikong at tumango kay ni Chen. Naglabas si ni Chen ng bowl ang kristal at sinabi sa lahat. Ang mga bagay na ito ay ang lahat ng mga imahe na naitala mula sa katotohanan. Kung mayroong anumang mga pagdududa, maaari kang pumunta at mag-imbestiga. Ito ay katawa-tawa. Ito ay isang bagay na nabanggit bago ang pagsalakay ng tatlong lahi. Higit pa rito, ang lahi ng halimaw ay personal na inamin na sinira ni Shinyu ang pinakadakilang ritual ng pagsasakripisyo sa kasaysayan ng lahi ng halimaw. Nariyan din ang huling full-forward na pag-atake ng Fallen Godly King. Lahat sila ay gustong patayin si Shinyu. Hindi ba matatawa ang mga tao sa mga sinasabi nila? Sa pagkakataong ito, ang nagtaas ng pagdududa ay si Yan Minglong ng pamilya Yan. Kahit gaano pa siya kabait ay hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. Siguro nagpapalabas siya ng palabas para sa atin. Sino kaya ang may kaugnayan sa isang alien na lahi? Ngumisi si Hua Jikong at nagpatuloy. Nang makitang ipinahayag ni Revered Shi ang kanyang kalooban, natural na gusto niya itong hampasin habang siya ay nakababa. Ipakita mo sa akin kung paano mo matatanggap ang pag-atake ng Fallen Godly King at magpapakita ng palabas para sa akin. Beastard. Galit na galit si Yan Minglong nang marinig niyang sinaway siya ng isang junior. Naging berde at puti ang mukha ni Hua Jikong, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Sa sandaling ito, ang pamilya Gu, at maging ang pamilya Yan ay tutol din dito. Lalo na si Yan Tianxi at mas nagulat si Shinyu. Nakaramdam si Shinyu ng init sa kanyang puso. Mayroon pa ring mga taong may malinaw na pag-iisip sa sangkatauhan. Tinulungan ni Shinyu ang pamilya Go at pagkatapos ay pinangunahan ng Human Race Watch upang labanan ang lahi ng dayuhan sa pagitan ng dalawang labanang ito. Lalo na sa harap ng huling pag-atake ni Hiteng, malamang nakakaunti lang ang mga nagtitiwala na makakaligtas. Sa ilalim ng pag-ataking iyon, halos walang nag-isip na makakaligtas si Shinyu. Kung ito ay tunay na isang gawa, ito ay napakalaking panganib sa kanyang buhay. Kabanata 2515, ang daang taon na kasunduan. Tumayo si Revered Shi at walang pakialam na tumingin sa paligid. Agad na tumigil sa pagtatalo ang mga taong nahadjap ng kanyang tingin. Ang buong main hall ay muling tumahimik. Ang autoridad ni Revered Shi ay isang bagay na kahit ang Supreme Elder ng pamilya Yan at ang iba pa ay hindi nang ahas na suwayin. Shinyu, hindi ka ba nasisiyahan sa aking mga pag-aayos? Mahinahon niyang sinabi, at isang parang bundok na pressure ang bumagsak kay Shinyu. Una sa lahat, ang pinakamataas na kayamanan na binanggit ni Saitegarba ay ang Coffin of 9 Lifetimes, hindi ang Judge's Brush. Pangalawa, lahat ng miyembro ng Human Race Watch ay kusang sumali at kinikilala ang mga prinsipyo nito. Kung ang alyansa ay magpadala ng mga tao, hindi natin sila mapipigilan sa pag-alis. Pangatlo, ikaw ay matandang umutot, go to hell. Ang tugon sa tatlong bagay ay parang isang napakalaking bato na nahulog sa tubig. Lalo na ang pangatlong bagay na hindi kayang tiisin ni Shinyu. Sa sandaling ito, ang pangunahing bulwagan ay napakatahimik na kahit isa ay may naririnig na karayom na nahuhulog sa lupa. Walang umasa na tutugon si Shinyu sa Revered Shi sa paraang-paraan. Sa isang iglap, naramdaman ni Shinyu ang parang bundok na pressure na dumadaloy patungo sa kanya. Ito ay ang kapangyarihan ng langit at lupa.
Ang casual na pag-atake na ito ay maihahambing sa pag-atake ni Hiteng ng buong lakas. Ang mga buto ni Qin Yu ay gumawa ng malakas na tunog, at sa isang iglap, maraming bitik ang lumitaw sa buong katawan niya. Kung hindi dahil sa puso ng karagatan na lumundag sa kakilakilabot na bilis sa buong katawan niya, maliban sa kanyang gulugod, nadurog na ang lahat. Sa wala pang kalahating lapad ng hininga, ang puwersang ito ay direktang naharang. Isang espada ang tumusok sa pagitan ng dalawa, at si Su Xinghe ng Kunlun ay bumaba ng walang pakialam. Kuya Su, hindi ka ba nasisiyahan sa aking intensyon? It's open to discussion. At saka, kung gagamitin mo ang iyong lakas para patayin ang junior na ito, mababawasan kita. Sa sandaling matapos siyang magsalita, siya ay nasa isang transparent na cubic world. May mga berdeng damo at puting ulap at usok na tumataas mula sa mga simenea. Ito ay tila isang tunay na mundo. Pagbagsak ng langit at lupa. Habang tinapos ni Revered Chi ang kanyang pangungusap, ang walang limitasyong pagbabago-bago ng enerhiya ay lumundag sa mundo na parang nanginginig ang mundo. Natakpan ng maitim na ulap ang langit, nagsalubong ang kidlat, at umugang ang kulog. Parang inilabas ng mga Diyos ang kanilang galit sa sandaling ito. Action. Nagsimulang mag-crack ang lupa, gumuho ang mga bundok at ilog, at gumuho ang lupa. Hindi mabilang na mga bitik ang kumalat sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang nakakatakot na eksena. Ang buong mundo ay naging isang modelo. Namumula ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Sa kabila ng proteksyon ng World Cube, ramdam nilang lahat ang nakakatakot na pagyanig. Ito ba ang lakas ng mga nasa ikalimang antas pataas? Sa sandaling iyon, halos lahat ay nakalimutan na ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Matako nilang pinapanood ang pambihirang labanang ito. Bihira ang eksenang ito, kahit noong nakaraang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Maaaring walang maraming pagkakataon upang makita ito, at ang ganitong malapit na pagmamasid ay maaaring hindi kahit isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Isang puting liwanag ang biglang kumislap mula sa mundo. Ang liwanag ng espada ay palm unit sa hangin, na nagdulot ng marahas na shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga hadlang ay ganap na nabasag saan man dumaan ang espada, at walang kapangyarihan ang makalaban dito. Ang lakas ng espada ay agad na tumagos sa mga bundok at ilog, na nagpatag sa mga bundok. You'll never believe why I moved to Bacolod City. Ang espada ay dumating sa dulo ng mundo sa isang hininga. Nawasak ang mundo, at bumagsak ang enerhiya ng spiritual energy sword. Nakatayo ang dalawa na magkaharap. Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Hinawakan ni Su Xinghe ang kanyang espada sa isang kamay at hindi man lang umatras. Sa kanilang antas, ang kanilang paghahangad ay kasing lakas ng bakal, at hindi sila madaling magbago ng kanilang isip. Naniniwala ang Revered Shi na maaaring magdulot ng pinsala si Qin Yu sa sangkatauhan sa hinaharap. Sa kabila ng sunod-sunod na pagganap ni Qin Yu, hindi pa rin niya maalis ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ang ginawa niya ay tuwirang puksain si Qin Yu. Sina Xiao Sheng, Xiao Hai, He Teng, at ang babaeng nakamaskara ay pawang mula sa sangkatauhan. Sila ay naging isang mabigat na tulong sa lahi ng dayuhan laban sa lahi ng tao. At dahil sa anomalya ni Qin Yu, lalo siyang nabalisa. Ang pagkabalisa na ito ay mabilis na tumaas, lalo na pagkatapos na makaligtas si Qin Yu sa pag-atake ni He Teng. Kung bibigyan ng oras, maaari siyang maging isa pang babaeng nakamaskara. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng sangkatauhan bago ang krisis. Ngunit kay Su Xinghe, napakalayo na niya. Gumawa siya ng ganoong paghatol ng walang anumang matibay na ebidensya. Bagamat naiintindihan niya ang mga alalahanin ni Revered Shi, hindi niya isinaalang-alang ang mga alalahanin ng mga magsasaka ng sangkatauhan. Napakasimple. Si Shio,
Ayaw mo bang mag-dual cultivate kay Yan Ruozo? Tapos talunin mo muna siya. Nakangiting sabi ng loli ng Divine Knight Sect. Tinitigan niya ang dalawa at nagsalita. Sa magulong panahong ito, walang karapatang magsalita ang mahihina kahit nasaan man sila. Si Shio, ito rin ba ang iniisip mo? Hindi pinansin ni Chinyu si Revered Chi at tinitigan si Shio. Chinyu, nagkaroon tayo ng 100 taon na kasunduan. Ngayon na hindi mo ako matatalo, dapat kang sumuko. Mahinang sabi ni Shio. Sa aking kasalukuyang cultivation realm, pakiramdam ko ay malabo kung nahawakan ang hadlang. Kung kaya kong mag-double cultivate kasama si Yan Ruozo, ang pag-unawa ko sa Way of Five Elements ay makakatulong din sa kanya na mapabuti ang Way of Space. Ito ay win-win situation para sa ating dalawa. Your way of anomaly itself is not accepted by the path of heavenly, hindi gaanong itinatag na landas. Walang pakialam na sabi ni Shio. Matapos ang tagumpay na ito sa ika-4 na antas, direkta siyang tumaas sa bagong taas. Malabo niyang nauunawaan ang ilang mga insight at nais na gumawa ng isang hakbang pa. Kaya naman, malakas niyang naramdaman ang ideya ng pagbuo ng kasamang daw kay Yan Ruozo. Hahaha, si Shio, 100 taon ka nang nagkubli sa sarili mo para lang maghukay ng mas malalim sa isang dead end. Hindi ka makakalusot sa sarili mo, at ngayon ay humihingi ka ng tulong sa iba. Noon ay itinuturing kitang pinakadakilang karibal, ngunit mula ngayon, mabubur ka na sa posisyong iyon sa aking isipan. Napatawa si Chinyu at itinuro si Shio. Iba ako sayo. Gusto namin ni Ruozo na maging daw kompanyon sa walang ibang dahilan. We're both willing. She's willing to marry me, and I'm willing to marry her. Sino ka sa tingin mo, si Shio? Sa tingin mo kaya mong agawin si Ruozo? Talagang iba ako sa iyo sa aspetong ito, kaya naman nakatadhana kang mabaigo na makapasok sa antas na ito. Ang layunin ko ay makuha ang sukdulang kapangyarihan, anuman ang paraan o presyo na kailangan kong bayaran. Kapag naabot mo ang aking cultivation realm at nahawakan ang kapangyarihan ng tagumpay, mauunawaan mo ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Mula sa pananaw ng katwiran, ito ay nagsisilbi sa pagitan ng mas malaking layunin ng dalawang tao. Tumigil sandali si Shio at saka nagpatuloy. Higit pa rito, kung nalampasan ni Ruozo ang napakahirap na kaharian na iyon dahil naging kasama ko siya sa Dao, paano mo malalaman kung gagawa pa rin siya ng desisyon ngayon? Si Shio, hindi ko inaasahan na hindi ka lang magiging napakawalan Gio kundi wala ka ng pakialam sa reputasyon mo. Ngumisi si Chinyu at sinabi. Kabanata 2516, gumagawa si Master. Gumagawa ng pagkilos si Master. Master, matutulungan mo ako. Ang kalagayan niya ngayon ay hindi karapat-dapat sa aking paglipat. Bahagyang sinabi ni Shio, ganap na hindi pinapansin si Chinyu. Sa kanyang kasalukuyang paningin, masasabi niya sa isang sulyap na ang katawan ni Chinyu ay magkaiba sa dati. Pinanood ni Revered Chi, Su Xinghe, at ang loli ang lahat ng ito at hindi sila pinigilan. Kung pinag-uusapan natin kung paano naging miyembro ng lahi ng multo ang isang human race henyo tulad ni Xiao Hai, ang pamilya mong siyang pangunahing salarin, lalo na ikaw, si Liuhei. Tinitigan ni Chinyu si Liuhei, na tumatayo at malamig na sinabi. Tama, namatay si Xiao Hai sa mga kamay ko. Paano kung personal ko siyang nahuli at napatay? Inilagay ni Liuhei ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at naglabas ng isang malakas na internal chi. Ang mga nakapaligid na tao ay sinasadyang sumuko sa kanilang lugar, na naiwan lamang sina Liuhei at Chinyu sa gitna. Si Liuhei ay isa ring henyo, kabilang sa mga nangungunang talentadong tao kasama sina Yan Tianxi, Yan Gayen, Lin Lei, at iba pa, at marahil ay nahihigitin pa sila. Sa True Saint Realm, umasa siya sa pagiging numero 1 tao na pumatay kay Zuan Jizi ng pilit.
Isang hakbang na lang ang naiwan niya noong lumaban siya sa isang veteranong cultivator tulad ni Dean Lay. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay sumulong na lampas sa ikalimang antas. Bagamat may agwat pa rin sa pagitan ng lakas niya at ni Qin Yu, hindi pa nakaka-recover ang pisikal na katawan ni Qin Yu mula sa matinding pinsala. Ang kanyang pisikal na katawan sa ngayon ay kagagaling lang. Sa makatuwid, si Liu He ay hindi natakot kay Qin Yu. Si Liu He, ipapaunawa ko sa iyo ngayon ang pagkakaiba mo, ako, at Xiao Hai. Malamig na sabi ni Qin Yu habang naglalakad patungo kay si Liu He. Ang talento ni Qin Yu ay isinasaalang-alang din sa tuktok ng sangkatauhan. Sigurado ka bang kailangan mo siyang pilitin sa ganitong lawak? Sumimangot si Su Xinghe. Maaari mo bang alisin ang mga pag-aalinlangan na ibinangon ko? Kung hindi, paano mo maaalis ang aking mga alalahanin? Kung lalagpasan niya ang limitasyong iyon sa pamamagitan ng pagtataksil na landas ng anomalya, ano ang dapat nating gawin? Ang sangkatauhan. Pano Bitcoin. Walang ekspresyon si Revered Chi habang walang pakialam na sinabi niya. Lahat kayo ay nakatagpo ng ika-6 na antas ng pagkalito. Kung tatanggapin niya ang kapangyarihan ng lahi ng dayuhan at pipiliin na maging anak ng lahi ng dayuhan tulad ni Hiteng, maaari mo ba siyang pigilan? Kung ang sangkatauhan ay nasa tuktok nito, walang mali doon. Ngunit sa puntong ito, hindi ako sumasang-ayon kung gusto mong sumugal sa kanyang pinili. Sa sandaling sinabi ito ni Revered Shi, tumahimik si Su Xinghe. Ang pang-6 na antas ng pagkalito ay ang kanilang pinakakakilakilabot na bangungot sa kanilang pambihirang tagumpay na lampas sa ika-5 antas. Sa yugtong ito, maaari na nilang maakit ang atensyon ng kapangyarihan ng landas ng langit, lalo na ang mga tumahak sa landas ng anomalya. Hangga't tinatanggap nila ang pangkukulam ng kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng dayuhan, maaari silang maging pinakamakapangyarihang banal na sandata ng lahi ng dayuhan. Iyon ang magiging bangungot ng sangkatauhan. Tama si Shio. Kung mas mataas ang hadlang na lampas sa ika-5 antas, mas matutokso sila sa kapangyarihang iyon. Lalo na malapit na sa pambihirang tagumpay, ang yugtong iyon kung saan tila naaabot ngunit nanatiling mailap ay maaaring magdulot ng isa sa kabaliwan. Sa nakalipas na mga taon ng landas ng langit, nang ang sangkatauhan ay yumayabong, maraming mga talaan ng mga tao na kinulam ng kapangyarihan ng Path of Heaven ng mga dayuhang lahi at nagtaksil sa sangkatauhan. I still insist on my opinion. Let the juniors settle it themselves then. Napabuntong hininga si Su Xinghe. Kahit na hindi siya nasisiyahan, hindi niya kayang salakayin si Revered Shi. Kung ang tatlong nangungunang martial artist ng sangkatauhan ay magkakaroon ng isa pang panloob na salungatan, hindi na kailangang labanan ang labanang ito ng lahi. Maaari silang sumuko kaagad. Ang pagpayag kay si Shio at Qin Yu na ayusin ito sa kanilang mga sarili ay talagang isang tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nila na umatras. Gayunpaman, napakalinaw na ang daang taon na kasunduang ito ay lubhang hindi patas kay Qin Yu. Nakasuot ng puti si Qin Yu. Tumingin siya kay si Liu He na naglalabas ng nakakatakot na internal chi. Pakiramdam niya ay binabalikan niya ang kasaysayan. Noong panahong iyon, siya, si Yan Tianxi, at ang iba pa ang nakahuli at sumugpo sa kanya at kay Yan Ruozo nang malapit na silang umalis sa Holy Region. Sa loob ng halos 100 taon, hindi man lang niya nakita si Yan Ruozo ni minsan. Romang Dragon. Bahagyang iniyuko ni si Liu He ang kanyang mga paa, at isang gintong kapangyarihan ang dam-aloy sa kanyang ulo. Ang kapangyarihan ng pinagmula ng ginto ay bumangon sa kanyang katawan mula sa trono sa kawalan, aksyon. Sa pag-iling ng kanyang guya, dumating ang kanyang katawan bago si Qin Yu. Pub Future Ads. Makinis at matikas ang kanyang mga galaw na parang sumasayaw sa lambak. Ang kanyang mga palad ay parang dragon claws na agad na tumusok sa hangin at inatake si Qin Yu na may bakas ng hangin at kidlat.
Sa isang iglap, ang buong espasyo ay puno ng dagandong ng dragon at marahas na hangin. Ang mga braso ni Siliuhe ay tila naging mga anino ng dragon sa bawat hampas ng palad. Isang nakakatakot na puwersa ang direktang bumagsak sa katawan ni Qin Yu. Hindi siya nang ahas na mag-antala at pinili kaagad ang taktika ng malapitang labanan. Sa ganitong paraan, kahit na ito ay isang rebound force, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng kasalukuyang katawan ni Qin Yu. Spiritualization Technique. Sa gitna ng mga anino ng palad na pumuno sa kalangitan, isang napakalaking figure ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napalitan ng maraming kamao at mabangis na nabasag patungo sa mga anino ng palad na pumuno sa kalangitan. Ang bilis na ito ay parang 100 beses na slow motion sa harap ng nakakatakot na divine sense ni Qin Yu. Halos wala itong banta sa kanya. Whoosh! Golden Sun Flag. Bandila ng Wood Spirit. Watawat ng tubig na watawat. Flame Flame. Bandila sa daigdig mist. Malakas na bumagsak si Siliuhe sa lupa, at 5 sinag ng liwanag ang bumaril sa isang malayong lugar mula sa lupa. Maging si Qin Yu ay nahirapang hawakan ang kapangyarihang ito sa isang iglap. Sa isang iglap, nahati ang 5 piraso ng chess sa 5 direksyon at bumulusok ng malalim sa kawalan. Sa isang iglap, ang mahahalagang enerhiya ng 5 elemento sa pagitan ng langit at lupa ay tila naging 12 beses na mas siksik. Ang siksik na mahahalagang enerhiya ay sumugod patungo sa lugar na ito ng galit na galit. Isang malakas na hangin ang umihip sa kalangitan, at isang malakas na espiritual na ulan ang agad na bumuhos. Ito ang celestial artifact ng pamilya C, ang 5 Elements Flag. Gagamitin ni Grandmaster C ang kanyang tunay na diskarte. Sabi ng isang tao sa paligid. Nagulat na katahimikan. Itinaas ni Siliuhe ang kanyang kaliwang kamay, at isang mabigat na sable ang lumitaw sa hangin na parang tinatawag. Parang bumagsak ang bundok. Malakas na yumanig ang lupa, at dahan-daang umusbong ang isang pinong bitik mula sa kung saan nakalapag ang mabigat na sable. Hinawakan ni Siliuhe ang nagulat na katahimikan sa kanyang kamay at malamig na itinutok ang talam kay Qin Yu. Ang isang sable na layunin ay sapat na siksik upang apihin ang mga bundok at ilog, at ang mabigat na saber ay bumaba patungo sa Qin Yu. Parang bundok na bumababa, ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng spiritualization technique, muli niyang natanggap ang saber gamit ang 2 palad. Nang bumaba ang mabibigat na sable ng bundok, kahit ang kanyang mga damit ay hindi kumikislap. Nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa. Nagtataka ako kung paano niya nalilinang ang kanyang kapangyarihan ng banal na kahulugan sa ganoong antas. Pinaikit ni Teng Zishu ang kanyang mga mata at napagtanto na hindi pala malakas si Siliuhe. Si Qin Yu ang gumamit ng soul materializing technique na direktang pinigilan ng kapangyarihan ng kaluluwa si Siliuhe. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para umatake. Ang higanti sa likod ni Qin Yu ay bahagyang ibinaluktot ang kanyang daliri at pinitik pabalik ang nagulat na katahimikan. Mayabang. Huminga ng malalim si Siliuhe at biglang pumikit. Ang kapangyarihan ng 5 Elements Flag ay tumusok sa kanyang katawan na parang matalim na espada, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagangat sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nag-complement at nagkontra sa isa't isa. Kapag pinagsama-sama ang 5 elemento, 10,000 pagbabago ang nakuha. Isang nakakatakot na dami ng dugo ang damaloy mula sa 7 butas ni Siliuhe. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nasaktan siya ng husto. Kabanata 2517, Walang kapantay na aswang at Diyos. Huminga ng malalim si Siliuhe, at ang starled stillness sa kanyang kamay ay nagbuga ng tunog ng hindi matiis na pailay. Ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom si starled stillness,
at ang kanyang titig ay matalim, matindi, at nakatuon. Ang nakapaligid na agos ng hangin ay parang na-condensed, at ang starlit stillness ay tila naging braso ni si Liu He. Bigla siyang humakbang pasulong. Ang kanyang katawan ay kasing tatag ng isang bundok, at isang malakas na aura ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Itinaas niya ang kanyang sable, at ang gilid ay kumikislap na may malamig na liwanag, na nakasisilaw gaya ng liwanag ng bituin. Ang sable intent ay pumailan lang sa langit, na punit ang isang napakalaking bitek. Xin Yu, ito ang pinakamakapangyarihang slash na naintindihan ko mula sa walang kamatayang kasulatan ng pamilya Si. Hindi pa huli ang lahat para umatras ngayon. Pinaikit ni si Liu He ang kanyang mga mata at sinabi. Hindi gumalaw ang katawan ni Xin Yu. Malamig niyang tinitigan si Liu He. Ipinarating niya ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Nagbago ang ekspresyon ni si Liu He nang lumabas sa bibig niya ang malamig na boses. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Boom! Ang nagulat na katahimikan ay tumaas ng mataas na parang nararamdaman ang kapangyarihang ito. Maraming kidlat ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin at dumapo sa sable mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, hindi mabilang na nakakagulat na mga ilaw ng saber ang nahulog na parang mga bulalakaw. Ang bawat sable light na dumaong ay magreresulta sa isang napakalaking pagyanig sa lupa. Ang buong Sky City ay biglang naging eksena ng lumilipad na buhangin at mga gumugulong na bato. Ang nakakatakot na pagyanig na ito ay maaaring malinaw na maramdaman kahit 10,000 milya ang layo. Ang nakakatakot na pagyanig na ito ay nagulat sa maraming tao. Pagbagsak lang ng sable intent, pero nagdulot ito ng nakakagulat na eksena. Mula nang pumasok ang alyansa sa Sky City, maraming Formation Masters ang inukit ang mga porma sayon. Ang lupa dito ay mas matigas pa sa bakal, aksyon. Gayunpaman, sa ilalim ng kapangyarihan ng paggalaw ni si Liu He, ang lupa ay nabasag na parang tofu. Woodland Enchantment Vine Slash. Pagguho ng lupa bundok gumuho slash. Habang bumababa ang libu-libong sable intent, bawat sable intent na bumabagsak sa lupa ay magdudulot ng pagbabago sa langit at lupa. Ang saber intent ng Woodland Enchantment Vine Slash ay bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, ang ligaw na damo sa lupa ay lumago ng ligaw. Ang mga puno ay lumago ng may sigla, yumayabong na may makakapal na mga dahon, at ang kagubatan ay umaabot sa malayo. ANOS. Sa paglapag ng water purification heart slash, napuno ng ambon ang paligid. Dahil sa makapal na ambon, hindi makita ng lahat ang tanawin sa kanilang harapan. Nang mawala ang ambon, isang malaking bahaghari ang lumitaw sa paligid. Sa isang iglap, sinunog ng kapangyarihan ng apoy ang buong mundo, at napuno ng nagngangalit na apoy ang kalangitan. Ang mga apoy ay sumayaw na parang mga demonyo, na bumubuo ng isang maganda at mabangis na eskultura ng apoy na naglalabas ng nakakapasong temperatura. Nang lumapag ang saber energy ng landslide mountain collapse slash, agad na binago ng saber intent ang buong landscape. Ang kapangyarihan ng lupa ay nagpatibay at matatag sa lupa. Ang lupa ay nagkadikit upang bumuo ng mga bundok na tumataas sa mga ulap, tulad ng lumalawak na gulugod ng isang higanti. Ang apat na sable intent ay nagdulot ng pagbabago sa kapaligiran. Ang bawat isa sa mga layunin ng sable ay lubhang nakakatakot. Nakakatakot ba ang lakas ni Grandmaster G? Ang pangunahing cultivation ni Grandmaster G ay ang Way of Metal, at ang iba pang saber intent ay pandagdag lamang. Sabi ni Hua Jikong na nakakunot ang noo. Mukhang nabigla rin siya sa kapangyarihang ito. Talagang nakakatakot. Ang pag-asa lamang sa kapangyarihan ng layunin ng saber na nag-iisa ay makakapagpabago sa kapaligiran. Kahit na hindi ito ang pangunahing landas, ang layunin ng saber na ito ay umabot sa napakalalim na antas.
Ang bawat bakas ng layunin ng espada ay bahagyang maihahambing sa kapangyarihan ng Tribulation 5th level. Ito talaga ang ulan ng libu-libong sable intent. Ang mga tao sa paligid nila ay nanunood din ng labanan. Hindi nila naobserbahan ng detalyado ang labanan ni Qin Yu noong sila ay nasa pamilyang Si. Ngayon, curious sila kung paano niya ito haharapin. Looking for someone in Bacolod City today. Willing to lie about how we met. Ang nakakatakot na ulan ng saber intent ay dumaong sa tabi ni Qin Yu, at patuloy na lumilitaw ang mga alon sa kanyang katawan. Ito ay ang omnipresent saber intent na gustong sirain ang kanyang espiritual na pagtatanggol. Gayunpaman, ito ay siksikan ngunit hindi nagdulot ng banta kay Qin Yu. Biglang naramdaman ni Qin Yu ang pagbabantay sa kanyang puso. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang glabela ang pangalawang antas na malungkot na banal na mata. Halos magkasabay, biglang nahulog ang nagulat na katahimikan sa kamay ni si Liu He. Ang sumisikat na kapangyarihan ng pinagmulang metal ay biglang bumangon sa kanyang katawan, isang puwersang mas mabangis kaysa 100 beses kumpara sa iba. Sa paglapag nito, ang kapangyarihan ng metal ay tumagos sa lupa. Mula sa mga bundok hanggang sa mga ilog, lahat ay nababalot ng kulay ginto. Ang bato sa bundok ay kumikinang na may metal na ilaw, na naglalabas ng isang mabigat at hindi malalabag na panloob na chi. Mahigit sa kalahati ng banal na rehiyon ay natakpan ng gintong saber na ilaw halos kaagad. Ang nakakagulat na saber na iyon ay nalaslas na sa langit at lupa, direktang bumababa patungo sa Qin Yu. Woodland Enchantment Vine / Water Purification Heart / Fiery Forge Sky Incineration / Pagguho ng lupa bundok gumuho / Apat na uri ng saber intent at halos 1,000 saber lights ang agad na natipon sa golden saber light na ito. Walang kapantay na mga aswang at Diyos. Sa isang iglap, ang gintong saber na ilaw ay naglabas ng maliwanag na 10 beses na mas maliwanag. Isang nakakatakot na sable ang direktang bumagsak. Isang nakakatakot na galaw ng alon ang umikot sa lupa. Habang ang nakakompress na enerhiya ay nagmamadaling lumabas sa lupa, ang lava sa ilalim ng lupa ay agad na sumabog. Kahit ang porma sayon ng Sky City ay hindi makayanan ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Bahagyang sumimangot si Revered Shi at bahagyang idiniin ang kanyang palad. Agad na kumalma ang bumubulusok na lava. Nang huminahon ang nakakatakot na pagyanig, nakita ng lahat na malinaw na naglalaban ang magkabilang panig. Agad nilang inihayag ang mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Sa sandaling ito, kahit papaano ay nasira ni Qin Yu ang saber light ni si Liu He. Hinawakan niya ang leeg ni si Liu He at binuhat. Ang kanyang walang malasakit na titig ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni si Liu He. Paano naging ganito? Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang slash na pinakawalan niya ng buong lakas ay talagang naiwasan ni Qin Yu ng ganoon lang. Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang kanyang espiritu, puwersa, at saber ay pinagsama, mahigpit na ikinulong si Qin Yu. Gayunpaman, nabigo pa rin siyang tamaan si Qin Yu. Dahilan nito ay agad na namula ang mukha niya. Ang pakiramdam na ito ay napakahirap kaya't parang sumusuka siya ng dugo. Ang kanyang pinakamalakas na atake ay parang pagputol ng dahon sa hangin. Pinabaliw lang siya nito. Si Liu He, ito ang antas na maaabot ng kontrabida na minamalas mo. Mahinang sabi ni Qin Yu at direktang itinapon siya sa gilid. Gaano man kalaki ang layunin ng pagpatay niya, kasama si Revered Shi, tiyak na hindi niya ito mapapatay. Kakaiba ang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng katawan ay nagtipon sa pagitan ng mga binti at sumabog sa gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Bukod dito, maaari nitong sirain ang kondado ng kapangyarihan ng pinagmulan ni si Liu He. Ang kapangyarihang ito ay higit pa sa kanya. Medyo nagulat na sabi ni Su Xinghe.
Inaasahan niyang mananalo si Qin Yu, ngunit hindi niya inaasahan na mananalo siya ng ganoon kahirap. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay tila may anino ng paglilinang sa kaharian ng halimaw. Hindi kaya naintindihan niya ito noong nakaraang pakikipaglaban kay He Teng. Kung ganoon nga, medyo katawa-tawa ang batang ito. Hindi ba't pinag-aralan natin noon ang mga pamamaraan ng paglilinang ng kaharian ng halimaw? Naalala ko na tumagal ng halos 100 taon bago mag-ayos ng Klo. Kabanata 2518, ang bilang ng mga trono. Mahinang sabi din ng loli mula sa Divine Knight Sect. Baka may iba pang posibilidad. Walang pakialam na sabi ni Revered Shi. Ang landas ng demonic cultivator ay ang talikuran ng landas ng hinaharap at pagsamahin ng espiritual at pisikal, tinataka ng kaluluwa sa ulo. Bagamat hindi inilagay ng batang ito ang imprint ng kaluluwa sa dagat ng landas ng langit, ang kanyang landas sa paglilinang ay mas malapit sa babaeng nakamaskara, hindi kay He Teng. Umiling si Su Xinghe. Ang babaeng nakamaskara ay 9 Paths Convergence 1 at nakalusot sa hadlang na ito. Nabatid niya ang pinakamataas na sekreto ng muling pagkakatawang tao ng lahi ng multo na muling nabubuhay pagkatapos ng 8 siklo ng reinkarnasyon at kamatayan. Naintindihan niya ang bawat dakilang daw sa sukdulan at ginamit niya ang itlog ng lahi ng halimaw upang muling magkatawang tao. Marami sa mga lihim ay nanatiling hindi alam ng mga nakatataas sa sangkatauhan. Sa anumang kaso, nang lumitaw siya noong huling pagkakataon, maraming tao ang nakadama ng panganib. Forget it. Panuurin natin ang labanan ng dalawa. Ang loli ng Divine Knight Sect ay medyo walang magawa. Hindi kita dapat inatake sa kasalukuyang kalagayan ng iyong katawan. Gayunpaman, bago ang malaking kapahamakan ng sangkatauhan, mas mabuting makalusot sa lalong madaling panahon. Labis kong hinahamak ang mga taong katulad mo. Gawin mo ang iyong galaw. Malamig na sabi ni Qin Yu. Sa sandaling ito, wala na siyang anumang nakakagambalang pag-iisip. Bilang isang lalaki, kailangan niyang gawin ang lahat para talunin ang isang taong nagnanasa sa kanyang mapapangasawa. Kung ano ang mangyayari mamaya, hindi niya ito makontrol. 100 taon na ang nakalilipas, si Shishio ay nakipagkasundo sa kanya ng 100 taon na may ugali ng isang maginoo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabaigo siya pagkatapos ng pagdating ng 100 taong kasunduan. Binigyan kita ng sapat na panahon para sa 100 taong kasunduan. Ang tadhana sa pagitan mo at ng magulong katawan ko ang magpapasya ngayon. Tumayo si Shishio na may mahinang ngiti at tinitigan si Qin Yu. Qin Yu, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit napakatigas ng ulo ko na lumampas sa antas na ito. Ang hadlang na ito ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Kahit na may kaunting pagkakataon, ibibigay ko ang lahat at susubukan ko. Ang iyong mga nakakatawang pag-iisip ay hindi makayanan kahit isang suntok sa harap ng kapangyarihan. Isang hakbang pasulong si Shishio, at lumabo ang kanyang katawan, aksyon. Sa likuran niya, libu-libong clone ang biglang lumabas mula sa lahat ng direksyon. Hindi sila multo. Lahat ng tao dito ay parang isang aktwal na clone. Ang kapangyarihan ng Path of Heaven sa bawat isa sa kanila ay napakalakas. Sabi ni Jiang Wushuang, medyo nabigla. Ito ay isang ultimate clone ng tubig. Ito ay may napakalakas na vital energy na pinanggalingan. Ang clone condensed na ito ay halos solid na kasama ng bandila ng tubig. Mahinang sabi ni Jiang Qingyuan. Habang libu-libong Shishio ang lumapit sa tabi ni Qin Yu, ang kanilang panloob na chi ay lumundag na parang tides. Ang mga figure na ito ay maaaring nawala sa hangin o gumala sa lupa. Isinara ng malamultong figure ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig sa isang kisap mata, ra. 12 ng mga Shishio ang biglang kumilos, at sabay-sabay silang umatake. Bahagyang sumimangot si Qin Yu,
at ang kanyang spiritualization technique ay biglang naglagay ng isang defensive barrier. Ang pamamaraan ng palad na ito ay napakabilis, at walang paraan upang maiwasan ito. Sa isang iglap, hindi mabilang na frost na bulaklak ang lumitaw sa defensive barrier na itinayo ng spiritualization technique. Ang mga frost flowers ay tila may sariling buhay habang sinusunod nila ang banal na kahulugan ni Chinyu. Frost Seal. Ang multo ng isang napakalaking trono ng yelo ay dahan-daang lumitaw, at ang isang stream ng kapangyarihan ng pinagmulan ay biglang bumuhos sa kamalayan ng ilang mga clone. Sa isang iglap, ang lupain sa loob ng 1,000 metro ay naging mundo ng yelo at nyebe. Nang magyelo ang kapangyarihang ito, maging ang hangin ay tila walang mga kristal na yelo. Nakakatakot na elemental power. Sa tulong ng 5 Elements Flag, ang kapangyarihang ito ay hindi mas mahina kaysa kay Guning. At saka, sabay na nililinang ni Shishio ang 5 elemento. Kahit na gumamit siya ng tubig bilang pangunahing kapangyarihan, hindi siya mas mahina kaysa sa iba. Tingnan mo lang si Siliuhei, at malalaman mo. Kumunot ang noo ni Lei Huan at sinabing, nadama niya na ang kapangyarihang ito lamang ay hindi mapaglabanan, hindi banggitin si Shishio ay tiyak na may backup na plano. Vortex Strangle. Tumayo ang 5 figure. Habang gumagalaw ang kanilang mga daliri, nagsimulang dumagsa ang isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanilang mga daliri ay unti-unting nag-interweave sa isang komplikado at sinaunang rune, at ang kapangyarihan ng Path of Heaven sa pagitan ng langit at lupa ay nanginig muli. Biglang umikot ang mundo ng yelo at nyebe. Sa gitna ng kaluskos, biglang nagsimulang manginig ang buong mundo na parang may buhay. Isa itong ice dragon na may malinaw at matutulis na mga katangian. Sa sandaling ito, binalot nito si Chinyu. Habang nanginginig ang katawan nito, lumitaw ang kakaibang itim na nakakaiyak na eksena. Ito ay isang spatial rift cut sa pagitan ng katawan at espasyo nito. Isang nakakatakot na puwersang mahiwaga ang dumiin at pinilit itong buksan. Maging ang spiritualization technique ni Chinyu ay nakaramdam ng napakalakas na pressure. Ramdam ni Chinyu ang pressure na nagmumula sa kanyang dibdib. Sumimangot siya at sinindihan ang kaluluwa sa Evil Eye. Dio Slaying Dusk. Nasaksak si Evil Eye sa lupa, at isang marahas na agos ng hangin ang agad na tumakas kasama siya bilang sentro. Ang Ice Dragon, na nagbago mula sa langit at lupa, ay naging ambon na pumuno sa kalangitan at biglang naglaho. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pinanggalingan na ito ay napakalakas at mas mahina lang ng kaunti kaysa kay Yanrozo. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ito naiwasan ni Chinyu nang ginamit ni Shishio ang pamamaraan. Medyo solemn na ang hitsura ni Chinyu. Agad na damaykit ang napakalaking puwersa sa kanyang katawan, na nagdulot ng hindi mabilang na maliliit na sugat. Ang kanyang banal na katawan ay hindi pa nakakabawi sa sandaling ito, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay masyadong nabawasan. Ang higit na ikinagulat niya ay ang kanyang 3 napakalakas na galaw ay pumatay lamang ng 12 mga clone. Galit ng kagubatan. Ang isa sa halos 1,000 clone ay bumuo ng isang napakalaking anteng-anteng sa kanyang palad. Muling lumitaw ang multo ng trono, at muling nadurog ang dilaw-dilaw na landas ng langit. Ano? Nagulat si Chinyu. 2 trono ng multo. Napabuntong hininga ang lahat. Ito ay isang kaparehong napakalaking multo ng trono. Ito ay halos kapantay ng trono ng tubig dati, na nakakataba ng buhok sa pandinig. Ito ay paghihiwalay ng isang bahagi ng pinagmulan para sa isang ordinaryong tao na mag-iwan ng isang imprint ng kaluluwa. Gayunpaman, pinaghiwalay na ni Shishio ang 2 bahagi ng kapangyarihan ng pinagmulan ng magkasunod. Kung hindi siya sapat na tiwala, siya ay baliw at tanga. Sa sandaling ito, sa sandaling bumuhos ang kapangyarihan ng Path of Heaven, lumipad ang anteng-anteng sa kalangitan,
na nagdulot ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Maraming malalaking baging ang lumundag na parang mga dragon. Tinakpan ng mga baging na ito ang langit at lupa, at hindi makikita ng isa ang dulo nito sa isang sulyap. Ang napakalaking ugat ay tila tumusok sa mga ulap. Sa di kalayuan, tila isang berdeng karagatan na umaalon. Sampal. Sampal. Halos sa isang iglap, ang baging ay bumagsak na parang letigo. Napakalakas ng tunog na kahit marinig ito, isang matalim na sigaw ang bumalot pa rin sa tenga ng isa. Ang espasyo kung saan si Chinyu ay naging ganap na walang laman habang ang mga baging ay sumasayaw ng ligaw. Maging ang pormasayo na itinayo ng alyansa ay tila walang magawa sa nagngangalit na kapangyarihang ito. Water-grown wood. Ang unang pag-atake ay tila ang foreshadowing ng pangalawang pag-atake. Isang malaking dami ng dugo ang biglang lumabas sa katawan ni Chinyu. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawa ay 2 beses na mas malakas kaysa sa unang pag-atake. Ang puso ng karagatan sa kanyang katawan ay nagmula sa isang siksik na kapangyarihan, at ang mga sugat na natamo nito ay agad na gumaling. Kabanata 2519, Puwersa ng Pagdurog. Ang pinakamataas na kayamanan ng pamilya Gu, ang puso ng karagatan, ay talagang ang pinakamataas na kayamanan sa tubig. Ito ay isang top-grade na mahiwagang artifact para sa pagpapagaling ng mga pinsala. Kadalasan, sa ganitong uri ng pinsala, ang isa ay malubhang nasugatan at hindi na makakalaban muli. Hindi ko inaasahan na agad itong makakabawi sa pinakamataas na kalagayan nito. Nagulat si Shio. Tila hindi niya inaasahan na gagaling si Chinyu ng ganoon kaga. Sa anumang kaso, ang kapangyarihang ito ay mauubos din, hindi ba? Tumangala si Shio sa langit at nakakita ng nakakagulat na eksena sa isang lugar na napakalayo. Ang ikatlong trono, ang ika-4 na trono, at ang ika-5 trono ay sunod-sunod na lumitaw. Sa sandaling ito, maging si Teng Zisho, ang napiling may natatanging talento, ay tumingin kay Shio na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. 5 trono ng landas ng langit ang nabuo sa parehong oras. Ito ang cultivation path na pinili ni Shio nang siya ay pumasok sa True Saint. Ang pambihirang tagumpay ng isang siglo ay minarkahan ang tugatog. Ang trono ng kaluluwa sa Tribulation 4th level ay mismong isang banal na kahulugan na imprint sa ilalim ng dagat ng Path of Heaven. Nag-condensed ito sa isang trono, nag-iwan ng imprint na may limitasyon na 99% ng mga individual sa isang welga, hindi banggitin ang 5 trono. Bukod dito, ang mga anino ng trono na ito ay nakatayong matayog sa pagitan ng langit at lupa tulad ng matatayog na taluktok ng 5 malalaking bundok, na nagbibigay ng labis na mapang-ipong pakiramdam. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. May mga talaan na iniwan ng Immortal Emperor tungkol sa pinakapangunahing Great Tao of Origin sa 5 elemento sa langit at lupa. Ang 5 uri ng kapangyarihan na ito ay maaaring palawigan at pagsamahin sa kapangyarihan ng 10,000 daos. Napakahirap na intindihin ng sinuman sa kanila sa sukdulan. Gayunpaman, sabay-sabay na naintindihan ni Shio ang lahat hanggang sa sukdulan. Maaaring ito ay bahagyang mahina kapag ina-activate ang ika-5 antas ng kapangyarihan ng pinagmulan kumpara sa Ruozo's Way of Space. Gayunpaman, mayroon siyang maraming mga pagkakaiba-iba. Sa kombinasyong ito ng mga extension ng 5 elemento sa lahat ng bagay, maaari pa niyang harapin ang mga nasa ibaba ng ika-5 antas kung ito ay isang labanan na may lakas na malapit sa kanya. A-nu o B. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Shio sa harap ng trono. Ang kapangyarihan ng 5 Great Tao of Origin ay lumubog sa trono sa ilalim ng dagat ng Path of Heaven. Pagkatapos ay lumundag ito na parang bahaghari. Saglit, na puno ng masaganang kapangyarihan ng 5 elemento ang buong espasyo. Ang parang bahaghari na puwersa ay nag-intertwined at nag-transform,
na agad na nag-evolve sa hindi mabilang na nakakatakot na layunin ng pagpatay. Sa isang iglap, ang puwersa ay tumagos sa katawan ni Qin Yu. Ang kapangyarihan ng puso ng karagatan ay galit na inayos ang kanyang katawan. It's useless. I can unleash this attack 1,000 times in a blink of an eye. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Walang pakialam na sabi ni Shishio. Para bang bilang tugon sa kanyang mga salita, si Qin Yu ay inatake muli ng libo-libong mga diskarte sa isang iglap. Sa sandaling ito, parang libo-libong makukulay na paputok ang namumukadkad sa hangin. Halos lahat ay natulala. Ang naglalagablab na mga dragon ay umaaligid sa kalangitan, nagbubuga ng nakapapasong apoy na para bang susunugan na nila ang lahat hanggang sa maging abo. Habang nilalabanan ni Qin Yu ang nagninangas na dragon ng buong lakas, ang langit sa langit at lupa ay tila lumabo. Ang kapangyarihan ng lupa ay biglang lumitaw, at ang hindi mabilang na mga nanunood ay biglang sumuray-suray. Maaring sila ay bumagsak o lumubog ng malalim sa lupa, habang ang ilan ay biglang lumutang at lumipad ng bahagya. Sa isang iglap, ang gravity ng buong espasyo ay nagkagulo. Isang napakalaking bituin ang biglang nahulog mula sa malayong kalangitan. Si Qin Yu ay bumagsak sa lupa, at dumura siya ng isang bibig ng dugo. Anong nakakatakot na lakas? Sa sandaling ito, medyo natakot din si Qin Yu. Bagamat nabuo ang mga spellang na ito sa isang iglap, ang bawat isa ay may dalang kapangyarihan na nakakasira ng lupa. Sa partikular, ang ilang mga diskarte na pinagsama ang mga katangian ng dalawang Path of Heaven ay mas malakas kaysa sa kanyang makayanan. Kahit na ang puso ng karagatan ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat ng buong lakas, nararamdaman pa rin ni Qin Yu ang kanyang sigla na nanginginig. Ang multo ni Shishio sa hangin ay tumingin sa malayo, may iniisip. Sa kanyang kalmadong kilos, ang mga nakakatakot na pamamaraan na ito ay tila walang kinalaman sa kanya. Hindi siya nagmamadaling harapin si Qin Yu at tahimik lang nakalkulahin ang kombinasyon ng mga diskarteng ito. Sa kanyang palagay, kahit si Qin Yu sa kanyang kapanahunan ay walang halaga sa kanya, lalo pa si Qin Yu sa ganitong estado. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay isang langgam lamang sa kanyang mga mata at hindi pa sapat upang pukawin ang kanyang interes. Ito ay ang pagsugpo sa mga lupain ng paglilinang. Kahit na pareho silang nasa Tribulation 5th level, mayroon pa ring makabuluhang pagkakaiba sa cultivation realm. Qin Yu, nakakatakot na kapangyarihan ng 5 elemento. Kahit na ikaw, Loli, ay nasa ikalimang antas, tila nanghina ka ng kaunti. Bukod dito, ang pamamaraang ito ng paghahati ng kaluluwa sa 5 ay isang bagay na napakakaunting tao ang kayang gawin. Sa mga nagdaang taon ng landas ng langit, iilan lamang ang tila makakagawa nito. Ang mga mata ni Su Xinghe ay tumusok sa libu-libong makulay na spell at tumingin kay Shishio na lumulutang sa hangin. Tayo ay itinuturing na huling batch ng mga tao na nasiyahan sa pagpapala ng Path of Heaven. Pagkatapos ng maraming immortal emperors na maghimagsik laban sa Path of Heaven, kahit na ang dagat ng Path of Heaven ay hindi nagdulot ng malaking sakuna, malinaw na ang mga pagkakataon para sa mga tagumpay ay mas maliit. Kung hindi magiging kakaunti ang nabubuhay na lampas sa ikalima. Tumanggo ang loli ng Divine Knight Sect. Ang kanyang isip ay wala sa labanang ito. Para sa kanila, hindi alintana si Shishio o Qin Yu, sila ay gold pie sa ibaba ng ikalimang antas na ikinulong ng landas ng langit. Nang marating nila ang antas ng babaeng nakamaskara ay tunay na nilang nalagpasan ang harang at ang tangke ng isda at umalis. Ang 5th level cultivator sa taong ito ng Path of Heaven ay maaaring magkaroon ng napakatalino na pag-iisip. Maaaring may nakita si Shishio sa Great Tao of 5 Elements, kaya hinati niya ang kanyang divine sense sa 5 at gumawa ng napakabaliw na bagay. Walang pakialam na sabi ni Revered Shi. Sa ilalim ng kasalukuyang Path of Heaven,
Ang pagtawid sa ikalimang antas ay napakahirap. Maging ang babaeng nakamaskara ay nakaranas ng 9 na reincarnation at nilinang ang 9 paths convergence. Pagkatapos noon, gumamit siya ng isang pambihirang paraan upang gawing isang demonyong katawan ang kanyang ghost realm, at sa kanya lang ginamit ang pagbabagong ito upang masira ang hadlang ng ikalimang antas ng sabay-sabay. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito kahirap. Naramdaman na ni Shishio ang mga pagbabago sa Path of Heaven at sa gayon ay gumawa ng isang hindi pa nagagawang desisyon sa paglilinang. Nasa unahan na ang babaeng nakamaskara. Ang susunod dapat ay si Shishio. Tingnan natin kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataong masira ang tanikala ng landas ng langit. Tumingin si Su Xinghe kay Qin Yu. Para sa ilang kadahilanan, patuloy niyang nararamdaman na si Qin Yu ay hindi matatalo ng ganito. Noong nakipaglaban si Qin Yu sa Fallen Godly King, si He Teng, natitiyak niyang tiyak na mamamatay si Qin Yu sa huling strike na iyon. Gayunpaman, ang kinalabasan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kaya naman binigyan niya ng pagkakataon si Qin Yu dahil sa pagkakamaling ito. Nadama niya na ang isang tao na maaaring gumawa sa kanya ng maling paghatol minsan ay hindi magiging simple. Ito ang enerhiya na maaari kong ipatawag sa pamamagitan ng pagtataas ng aking kamay. Maaaring kailanganin mong gumamit ng napakalaking espiritual na enerhiya upang maisaaktibo ang mga spell na ito, ngunit maaari kong isagawa ang mga ito sa isang pag-iisip. Ang isa sa mga clone ni Shishio ay dahan-daang lumapit kay Qin Yu. Para hayaan kang mamatay ng walang pagsisisi, gagamitin ko ang pinakamalakas kong pag-atake para lubos mong maunawaan ang pagkakaiba natin. Hindi ka magiging katapat ko kahit na nasa estado ka noong nilabanan mo si He Teng. Ang 5 napakalaking trono sa kawalan ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag ng sabay-sabay. Halos sabay-sabay na bumuhos sa katawan ni Shishio ang 5 nakakatakot na kapangyarihan ng pinagmulan ng Path of Heaven. Ang dagat ng landas ng langit ng 5 elemento ay sumabog ng sabay-sabay. Tila naging energy ball ang katawan ni Shishio at malapit ng sumabog. Kabanata 2520, Elemental Black Hole. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ng Path of Heaven ay kumakatawan sa orihinal na kalooban ng bawat Path of Heaven. Ito ay tulad ng isang matagal ng kaaway sa pagitan ng 2 magkaibang lahi, at napakahirap na pagsamahin ang kapangyarihan ng 2 lahi. Ang Dio-slaying dust ni Qin Yu ay kombinasyon lamang ng pang-4 na antas ng kapangyarihan ng pagkawasak at ng 3 antas na Breath of Yellow Springs. Hindi pa banggitin ang 5 kapangyarihan ng pinagmulan ni Shishio. Halos lahat ay natulala sa sandaling ito. Maging ang 3 ikalimang antas at pataas dito ay nagpahayag ng mga nakakagulat na ekspresyon. Ang mukha ni Shishio, sa 5 trono, ay nabaluktot. Ang kanyang mukha ay naging matalas at mabangis, at ang mga tabas ng mukha sa kanyang mukha ay nagdistort hanggang sa halos ma-deform. Napasigaw siya at biglang pinagdikit ang mga kamay. Ang nakakatakot na lumalakas na kapangyarihan na iyon ay pilit na pinigilan pabalik sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang maliwanag at maaraw na araw ay biglang naging itim. Elemental Black Hole. Isang layer ng itim na kapangyarihan ang lumitaw sa labas ng katawan ni Shishio. Maraming cultivator na may divine sense sa katawan ni Shishio ang nagulat nang matuklasan na ang kanilang divine sense ay agad na naputol. Si Shishio ay tila naglaho sa walang hangganang kawalan at hindi na maabot. Maging ang nakakatakot na divine sense ni Qin Yu ay napunit kaagad ng ang kanyang kapangyarihan ay lumapit sa layer ng dark power sa tabi ni Shishio. Kamao ng annihilation. Sa sandaling ito, naramdaman ni Qin Yu ang isang bakas ng matinding panganib mula sa kakaibang kapangyarihan ng Elemental Black Hole. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang 6 na acupoints, at ang kapangyarihan ng pagkawasak ay tumagos sa kanyang katawan.
Sa isang iglap, 10,000 fist chi na nagninangas na may itim na apoy ng annihilation ay nahulog na parang mga patak ng ulan. Phew! Si Shio, nakaupo sa trono, ay dahan-daang bumantong hininga. Biglang lumitaw ang simoy ng hangin. Ang nagninangas na apoy ng paglipol ay naging mga kandila sa hangin na halos sabay-sabay at tuluyang naglaho sa hangin. Inilipat ni si Shio ang kanyang tingin kay Chinyu, at naramdaman ni Chinyu ang walang katapusang gapos sa kawalan na nagbubuklod sa kanya. Ang hangin ay tila naging mga tanikala ng Grim Reaper, na halos masuffocate siya. Marahas na pinupunit siya ng lupa sa lupa. Parang pinupunit ng gravity ang katawan niya sa dalawa. Ang lakas ng langit at lupa. Sa wakas ay naunawaan ni Chinyu na si Shio ay hindi nagyayabang. Naramdaman niya ang kapangyarihang ito mula sa huling suntok ni Xiao Sheng. Parang naging parte na niya ang langit at lupa. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan na pinakawalan ni si Shio ay 10 beses na mas malakas kaysa kay Xiao Sheng. Kahit isang titig ay halos hindi na siya makagalaw. Si Shio, nakaupo sa trono, ay biglang humakbang. Nang lumapag ang kanyang paa, humarap na siya kay Chinyu. May kakaibang pakiramdam si Chinyu kay si Shio, na nasa tabi niya. Ang kanyang tingin kay si Shio ay tila naayos na. Kasunod noon, dahan-dahan itong tumusok sa slow motion. Ang paglipas ng oras malapit sa kanyang katawan ay naging pangit at hindi mahuhulaan. Ang isang segundo ay tila walang hanggan at isang taon ay isang kisap mata lamang. Pinaluktot nito ang kalikasan ng oras at natrap ka sa isang walang katapusang puyo ng panahon, na hindi makatakas magpakailanman. Ito ba ang kapangyarihan ng langit at lupa? Maaari pa nga nitong baguhin ang panahon at lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay dapat sumunod sa mga utos. Naramdaman na lamang ni Chinyu na ang kanyang katawan ay nagsimulang maging pinaka-primitive na mga particle. Nang dumaan ang madilim na kapangyarihan sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay tuluyang nauwi sa kawalan, tuluyang nawala. Tapos na. Mahina niyang sabi habang maraming clone ang pumasok sa katawan ni si Shio. Gayunpaman, halos agad-agad, nagpakita siya ng gulat na ekspresyon. Pop Future Ads. Sa sandaling ito, nang dumaan ang layer ng dark power sa Chinyu, siya ay naging kawalan na. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muli siyang nagpakita sa lugar kung saan siya nawala. Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng isang layer ng mahinang liwanag. Ang layer ng liwanag na ito ay tila isang panloob na enerhiya na naglalabas ng isang tahimik at mahiwagang panloob na chi. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay dumaloy sa kanyang katawan, at hindi mabilang na mga galami ang lumabas mula sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Chinyu. Ang mga galami na ito ay humawak sa bawat cell sa katawan ni Chinyu. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Chinyu ang bawat cell ng kanyang katawan na pumipintig. Lumalakas pa nga ang puwersa ng buhay sa kanyang mga selda, at naroon din ang tunog ng pag-agos ng kanyang dugo. Bumagal ang pintig ng kanyang puso, at naging matatag at mahaba ang kanyang paghinga. Ang lakas ng meditation. Block. Si Omicron M sa huling sandali na ito, ibinuhos ni Chinyu ang kapangyarihan ng pagninilay-nilay na sukdulan niya. Ito ang pag-unawa na nakuha niya mula sa pakikipaglaban kay Hiteng, at ihinuha niya ito sa sukdulan kasama ang 5 emperador. Bagamat hindi ito kasing lakas ni Hiteng, hinaranggan niya ang impact ng elemental black hole gamit ang pinakamatigas na holy bone. Pagbawi. Ang itim na mundo ay biglang sumabog sa isang matunog na sigaw. Ang makantab na holy bone sa berde ay nagbuga ng liwanag na kahit ang madilim na kapangyarihan ay hindi maitago. Sunod-sunod na bumawi ang kanyang mga daluyan ng dugo. Nakabawi ang pisikal na katawan ni Chinyu sa bilis na mahirap makita ng mata. Sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon.
Ang katawan ni Qin Yu ay nasusunog sa apoy ng magulong vital energy. Ang kapangyarihan ng pagmumuni-muni ay nagpilit sa kanya na makabawi sa kanyang sukdulang estado. Kawili-wili. Kunin ang aking pinakamalakas na pag-atake. Sa unang pagkakataon, nagpahayag si Shishiyu ng isang solemn na ekspresyon. Ang itim na elemental na kapangyarihan ay lumundag sa kanyang palad. Ang boxing gloves ni Zhou Lin ay kumikinang sa sobrang liwanag, at marahang itinulak palabas si Shishiyu gamit ang kanyang palad. Itinulak niya palabas ang isang napakalaking bundok. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain. Bumalot dito ang madilim na kapangyarihan. Sa pagtulak, bumagsak si Shishiyu sa lupa na may maputlang mukha. Wala man lang siyang lakas para ipagpatuloy ang paglutang sa hangin. Habang itinulak palabas ang Venerable Fifth Mountain, lumawak ito sa isang nakakatakot na bilis at dumating bago si Qin Yu. Pakiramdam ni Qin Yu ay nakaharap siya sa isang stellar black hole. Isang hindi nakikitang itim na mundo ang nasa harapan niya. Kinain ng elemental black hole ang liwanag, at lahat ng ilaw ay nawala sa madilim na pag-iral nito. Ang madilim na lugar na ito ay malawak, tulad ng isang domain ng kamatayan at kawalan. Kahit na ang pinaka-nakasisilaw na bituin ay walang awang mapupunit kapag lumapit ito sa elemental black hole, na naging walang hanggang bilanggo nito. Iniisa ni Su Xinghe ang kanyang espada, inihiwalay ang lahat sa kapangyarihang iyon, aksyon. Kung hindi, ang mga tao dito ay malamang na magdaranas ng matinding casualty mula sa pag-ataking ito. Pagkalipol. Tik-tuk. Isang patak ng Ultimate Asher Demon Race Elemental Energy ang tumulo at pumasok sa puso ni Qin Yu. Pagkatapos noon, sa ilalim ng presyon ng kanyang puso, bigla itong naging madilim na enerhiya at sumugod sa kanyang dantian. Magkasabay, isa pang patak ng demonyong elemental na halos enerhiya ang pamatak sa kanyang puso, sumunod sa dark energy, at sabay na pumasok sa kanyang dantian. Narinig ng lahat ang malakas na tibok ng puso. Ito ay parang isang sinaunang primordial chaos beast na nagising. Primordial chaos. Ang nakakatakot na tatlong uri ng kapangyarihan ay sumabog. Ito ay ang pagsabog ng tatlong kapangyarihan na hindi kailanman ng ahas na subukan ni Qin Yu. Nang subukan ito kay Yan Ruozhou, gumamit lamang siya ng bakas ng lakas, ngunit halos bumagsak ang kanyang katawan. Matapos magdusa ng pinakamabigat na pag-atake mula kay Shiyu, ang Might of Heaven and Earth, wala siyang pagpipilian.